nakikita ko sila, parang ang hitsura nila parang nalalaglag na laman. Tapos parang yung iba naman, maliliit sila na parang mukha lang, pero nakakatakot. Tapos yung iba naman, malaking tao, tapos malaki yung mga paa at kamay nila. Tapos yung mga mata nalilisik. Ayaw kong tigilan ng mga masamang espiritu doon. At ako yung pinagpe-pray lagi ni Pastor Ed. Tsaka yung mga kapatiran ko doon. Tuluyan kong tinarikura ng aking debosyon sa mahal na Senyor at pinili ang paghahari na nag-iisa at totoong Diyos na si Jesucristo na aking tinanggap bilang nag-iisang Panginoon at sariling tagapagligtas. Akala ko dito na matatapos ang lahat, ngunit nagkamali ako. Dito pala magsisimula ang pinakamatinding laban ng aking buhay. Nung nasunog na namin yung mga damit at naisuko ko na, nagdesisyon na akong umuwi na sa amin. At doon ko nakilala sina Inay Ruby. Medyo masaya naman siya, kaya lang nakikita ko sa kanyang mukha yung hindi paganap na laya kasi para bang may lungkot sa kanyang mga mata. Doon sa naranasan ko sa Manila, mas matindi yung naranasan ko dito sa mga Inay Ruby. Dahil yung hita ko talaga yung idinadaing ko. Yung hindi mawala talaga yung bukol sa hita ko. Laging sumasakit. Matinding sakit at yun gumugulong. Lumalakad talaga at dito hanggang dito sa may sakong. Nasa kalagitnaan kami ng pagpupuri na sa Panginoon, bigla siyang sumigaw sa kwarto. Pastora, tulungan niyo po ako! Ay, Pastora, hindi ako! Arahin ko na! Pastora, pagdasan niyo po ako! Sa pangalan ng Panginoon! Ramdam ko talagang gumugulong pababa yung bukol sa hita ko. Hindi ko sabihin sa'yo!